'Di ba guys, may nalaman kayo ngayon. 'Yun, 'di ba? I dream of Christmas, I dream of you. Yung kay Ariel Rivera, medyo mabilis yung tempo. Yung kay Regine, ballad talaga siya. Iniba ni Regine yung version niya. And after ng mga ilang years lang, nagkahiwalay din sila. And syempre, nag-ingay na si Jelly de Belen. So yun mga issue natin dati na i-share natin ngayon. Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. So guys, napag-isip-isip ko since Christmas ngayon, gumawa ng part 2 nung previous video natin na ginawa. Ngayon, mayroon yung another version para naman sa ating mga local artists. OPM Christmas album. My top 5 OPM Christmas album. So, i-reveal na natin. Bago nga pala guys, ang lahat, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, yung mga ngayon pa lang na-discover itong ating channel, subscribe naman guys, and para parati kayong ma-update dito sa ating channel. Bali guys, ito ating YouTube channel about music. Gumagawa tayo ng mga reaction videos, mga music reviews, unboxing, sa mga vinyl records sa ating YouTube channel, and mga CDs, yung mga vintage collection. Yan ang mga ginagawa natin dito sa ating YouTube channel. And someday, baka kapag share din ako ng mga cover, kasi kumakanta din ng inyong likod guys. So, pag-iisipan ko pa yan. May mga ginawa din ng papi, pero gusto ko yung talagang formal, talagang official, talagang kumakanta talaga na hindi lang yung tinatawag na one take or diba? So, pag-iisipan natin yan guys, para makapag-share naman ng talent. Kumaga, pwede na sigurong pagtiyagaan. So, abang-abang guys. So yun guys, pa-subscribe guys, and pa-like sa ating mga ginagawang videos, and pa-share na din. So, simulan na natin guys ang ating 5 paboritong OPM Christmas album. Ito guys, simula noong I think sa panahon ko, kumbaga, I think from 80s up to now. So, i-reveal natin yun guys, yung ating top 5 favorite Christmas OPM album. Ang aking pang-5 guys ay Jaya. By the way guys, itong part 2 guys is mga CD format naman. Kasi yung part 1 natin sa foreign artist na mga Christmas album na favorite ko guys is mga plaka, vinyl record format. Ito naman guys ay CD formats. Kasi mahirap mag-collect guys ng mga OPM. So, kompleto ako guys sa mga CD formats or cassette tape formats sa OPM. And wala naman talagang nirelease na, kunwari si Jaya, itong panlima nating paboritong Christmas album. Wala naman nirelease si Jaya na vinyl format nito. Or ang Viva. Pero ang dinig ko guys, nagpaplano ang Viva Records na mag-release ng mga plaka. I think mag-start sila next year, 2025. Yung lahat na nailabas silang mga albums under Viva Records, gagawa nila ng vinyl record format. I hope makasama itong Christmas album ni Jaya, kasi ang ganda nito. So guys, itong ating panlima, Jaya. Yan, close up. Sino ba guys siya may mga ganito? Back cover, Viva Records. Ang title ng album guys, Kung Kailan Pasko, Jaya. So mayroon siya guys 9 songs sa album na to. And karamihan dito guys mga cover, remake. Yung first track guys sa album na to is The Christmas Song. Yan. Bagay sa kanya mga ganitong kanta kasi di ba R&B, soul R&B si Jaya. Ang ganda ng album na to guys. Tunog foreign talaga. And Give Love on Christmas Day, di ba? Di ba? Ganda nito. Tapos yung Tagalog niya naman dito guys, Kung Kailan Pasko. Ito ay original song niya. And A Perfect Christmas, Let It All Begin at Home,
I'll Be Home for Christmas, another cover. Sa Pasko Sana'y Magbalik, original song. Ang Aking Pamasko, original song ulit niya. And Ho Holy Night, cover. Guys, isa sa mga paborito ko, tatlong paborito ko ditong track sa album ni Jayeng ito. Yan, lapit natin. Yung Give Love on Christmas Day, O Holy Night, and then yung last, yung kanyang first single, Kung Kailan Pasko. Yung tatlong yan, paborito ko sa album na to. The rest, walang tapong guys. Lahat ng songs dito, lahat ng tracks, the best. So guys, panlima. Yan yung loob. Parang hindi ko ito nagawa ng unboxing, ipapakita ko yung inlay. Yan. Yan ang kagandahan ng mga physical album guys. Mayroon siyang mga booklet. Pero tipid lang atong kay Jaya. Yun lang talaga. Pero mayroon siyang mga dedication, di ba? May babasahin. So may mababasa pa rin kayo. Yan. Saka yung track listing andito. Behind music, composer, arranger, mga backup vocals, backup singers, andito lahat. Instruments, sino ba yung lead guitar, drums, kompleto guys. Kaya pag physical album, may mababasa kayo. So I hope, Viva, please, kung talagang totoo narinig kong news, gawan nyo to ng plaka, vinyl record format. Kasi ang ganda ng album na to ni Jaya. Saka yung In The Row, saka debut album, yung itong tatlong to. In The Row, ang ganda. Mga song doon, grabe. Yung Red, di ba yung cover ng album na yun? And mayroon siya doong song na ginamit sa movie ni Angelo De Leon. De Leon, kung naalala nyo guys. So ayan, ibalik na natin. So mayroon pa tayong 4. Jaya, Kung Kailan Pasko. Pang-5 natin. Pang-4 naman natin guys ay si Jed Madela. Ito guys yung reissue. Yung una nitong nilabas, wala yung White Christmas saka First Noel. Pero dito mayroon. And mayroon siyang kasamang -1. Kaya double disc itong, obviously nakalagay, diba, deluxe edition. Sobrang gusto ko to guys. Andito yung duet niya kay Regine sa kanyang idol. Sa ating Asia Songbird. Pataasan sila ng boses and sobrang ganda. Yung remake nila na My Grown Up Christmas List. Yan yung duet niya kay Regine sa album na to. Ganda. Dami niyang song guys sa album na to. Siyempre, bago lumabas si Stel ng SB19, siya talaga yung alam natin yan lahat. Isa siya sa may pinaka-ginintuang boses talaga sa music industry. Kung sa female mayroon tayong belter na si Regine, siya naman sa male OPM artist, si Jed. Halos katimbre niya na nga si Regine paminsan-minsan eh. Parang naaabot niya talaga yung mga female key. Minsan yun ang ginagamit niya. Hindi niya na inaariglo na binababa niya yung talagang kaya niyang sabayan yung mga ganong iba. Kaya kakaiba din si Jed, iconic. And diba, Hakot Award to sa ano ba yung competition na sinalihan niya. Basta nung panahon, bago i-launch yung kanyang debut album, may sinalihan siyang isang competition sa US, sa Hollywood. Lahat ng category guys, hinakot niya yung gold medal, yung first place. So, ganun siya katindi, ganun kagaling si Jed. Pa-commenta lang guys kung ano yung sinalihan yung competition na yun. Basta alam ko sa Hollywood yun sa US. And siya pa lang ang may ganung record doon. Kasi every year dinadaos yung competition na yun. Kung may Olympic Games, mayroon naman sa music. Yun yung sinilihan ni Jed. So ayan guys, ang dami mga song. White Christmas, Give Love on Christmas Day, Oh Holy Night, Have Yourself a Little Merry Christmas, A Perfect Christmas,
And I'll Be Home for Christmas, Sana Ngayong Pasko, Merry Christmas Darling, ang dami. Pero yung pinaka-paborito ko dito guys, yung My Grown Up Christmas List with Regine Velasquez. Pakinggan nyo guys. I hope meron kayong album na ganito. I-play nyo yung track number 6. Do It with Regine Velasquez. Yung My Grown Up Christmas List. Ang ganda. Promise. Ito yung loob nyo guys. May kasama siyang booklet and itong extra disc. Andito yung bonus track. Ito yung -1 kasi. Nandito nakasama yung The First Noel, White Christmas. And then lahat -1 na. And release ito guys ng Universal Record. Yan. Bonus disc. Ito yung first disc. And dito naman guys nilagay yung mga bonus track and -1. Diba? Ang ganda. Patugtugin ko ito mamaya guys kasi namimiss ko na yung version nila ni Regine ng My Grown Up Christmas List. Ito yung inlay. Yan, with sign by Chad. I think mga lyrics ito guys and yung kanyang dedication sa fans. Yan. Parang baliktad. Tama ba? Wala naman siyang photos. Mga lyrics, andito lahat. Kompleto. Saka ito yung message niya sa fans, nakalagay dito. Sa family, sa mga inspirasyon niya sa music, andito. Kompleto yun guys. Pirmado niya pa yan. Ito guys yung kagandahan ng mga physical albums. Kasi hindi ka lang makikinig ng music, babasahin mo pa. At mahahawakan mo pa. Yan. Pang-apat pala to guys. Yung pang-5 natin kay Jaya. Ito yung pang-5, pang-4. So, alin kaya ang pang-3? Mahulaan nyo kayo guys. Ang ating pang-3 guys ay walang iba kundi si Donna Cruz. Sino yung mga nakakaalala kay Donna Cruz? Imposible naman hindi nyo maalala si Donna Cruz. I know, tumigil na siya sa music industry o kaya sa showbiz, kumbaga matagal na. Pero guys, yung mga iniwan niyang mga music, grabe. Up to now, yung quality, di ba? Nakakapanghinayang lang na nag-focus na lang siya sa family. Iniwan niya na guys talaga yung kanyang career, especially sa music career niya, wala na. Last niyang album niya sa Star Records, wala na up to now. Wala na siyang, I think wala na siyang plano pa. I hope naman magkaplano pa rin siya kasi sayang naman ang boses niya. And yung mga fans siya talaga nag-aantay pa rin. And sobrang galing at sobrang ganda ng boses ni Donna. And sobrang taas din. Diba? Naalala nyo guys yung mga first album niya. Ano ba yun? Yung kanyang debut album, diba? Ang dami doon ng mga ginagamit sa mga singing contest, mga amateur singing contest before. Yung version niya ng Somewhere. Diba? Rain. Kapag tumibok ang puso. Diyos ko po, ang tataas ang kantang yan. Ito naman yung kanyang Christmas album. Merry Christmas. So yan. Mayroon siya 10 song sa album. Paborito ko dito guys yung kanyang remake ng Last Christmas. Original na kumanta niyan guys yung Wham. Si George Michael, diba? So nakakalala kay George Michael. Isa sa mga paborito kong male artist yan guys.
And syempre yung kanyang first single sa album na to, original song niya, Muling Sumapit ang Pasko. And yung remake niya ng song ng The Carpenters, Merry Christmas Darling. Yan yung sa The Carpenters, diba? Ang dami maganda-ganda dito sa Paskong ito. Mix siya ng mga Tagalog and English. My Grown Up Christmas List, ang ganda din yan guys, yung version ni Donna. And My Only Christmas is Jesus, ganda din. Miss Kita Kong Christmas, sa Paskong ito, Christmas Tears, diba? Pasko ay para sa akin at sa'yo. Medyo upbeat ito guys, sobrang ganda. So, kung wala kayo nito guys, I think available sa iTunes and Spotify. Check nyo guys. Kasi yung physical album na ganito, malabo na guys. Mahirap na makahanap pa ulit. Matagal na nag-stop ang Pinas sa pagre-release ng mga physical album. Pinakakasad. I think hindi ko to na-unboxing, so papakita natin yung loob. Yan. Ito yung CD, ito yung inlay. Papahaba na naman yung ating video guys, pero para sa ating mga viewer, okay lang. Para yung mga nasi-share ko guys ng mga information, at least yung ibang viewers ay hindi pa alam, at least ngayon malalaman. So ito guys, album na to, ito yung last 2 album na na-release niya under Viva. After nito, yung final album niya sa Viva, yung Pure Donna. After nito, Pure Donna, nag-stop na siya. And then nag-comeback siya sa Star Records. Yun. So di ba ang ganda ng ating nagbabalik tanaw tayo, and then yung mga hindi alam, na i-share natin yung konting kaalaman natin, di ba? Lahat ng album niya sa Viva, wow. Wala ko masabi, lahat maganda at kalidad. Ganda ni Donna dito. Kasi after niyang mag-asawa talaga, since mayaman talaga yung napangasawa ni Donna, hindi basta-basta. Sunod na talaga siya magtrabaho. Pero yung love niya sa music, sana wag niya naman kalimutan. Diba? Kahit paano, I think parang nag-perform pa rin siya sa Cebu. Kasi Cebuano yung napangasawa niya. Eh, hindi naman siya pinipigilan ng asawa niya. So, nakakapag-show pa rin siya sa Cebu. Dito lang sa Manila ang talagang very rare. Kung hindi pa siya nag-release ng album niya sa Star Records, hindi siya mapapanood ng mga fans dito sa Manila and dito sa buong Pilipinas, diba? Napanood ko yung launching niya sa ASAP eh. So yun guys, yung inlay. Tapos naka-separate guys yung lyrics. Naka-separate. Parang version nung sa cassette tape, may naka-separate din ganito, black and white. Di black and white na yung niya, print ng photo. Lahat ng lyrics guys na andito. Lyrics ng mga song sa album. So yun guys, yung ating pantatlo ay album ng nag-iisang Donna Cruz, Merry Christmas. Title ng kanyang Christmas album is Merry Christmas, Donna. So nakatatlo na tayo, 2 na lang. Yung ating pangdalawa ay pangalawa, Ariel Rivera. Nako po, ang dami kong maikwento dito pero lilimitahan ko lang. Una, related to kay Regine, alam niyo na kung bakit. Si Ariel, alam niya ng mga avid fans ni Regine. And tayo mga fans ni Regine, alam na alam yan nung panahon ng 90s. And in fact, yung isang song dito ni